7 tips paano makaipon ng pera. Pagdating sa pag-iipon, ang tao ay may iba't ibang dahilan kung bakit hindi sila nakakapag-ipon. Maraming nagsasabi, hindi nila alam paano mag-ipon. May mga nagsasabing, hindi alam kung saan mag-iipon. Meron ding hindi talaga kaya mag-ipon. Meron ding walang sapat na pera para mag-ipon. At higit sa lahat, lalong tumataas ang mga bilihin ngayon, kaya lalong hindi makapag-ipon. Iyon ang ilang mga dahilan kung bakit hindi tayo nakakapag-ipon. Kaya ang nangyayari at nagiging resulta ng mga dahilang iyon ay pagkakaroon ng maraming utang, hindi handa sa mga emergency na maaaring dumating sa atin, pagiging stress, at kawalan ng kalayaang gawin ang mga nais mo. Mahalaga ang pag-iipon dahil makakatulong ito para proteksyonan tayo sa mga financial emergency. At ang pag-iipon ay makakatulong din upang mabayaran ang mga major purchases mo. Makaiwas sa pangungutang, mabawasan ng financial stress, makapag-iwan ng financial legacy, at higit sa lahat, it can provide you with the greater sense of financial freedom. Kailangan nating i-prioritize ang pag-iipon ng pera. Sa pag-iipon, maraming paraan para gawin ito, kailangan lang ng sacrifices. Para matuto ka mag-ipon at ma-achieve ang iyong financial goal, magbibigay ako ng 7 tips paano makaipon ng pera. Una, you need to set a financial goal. Sa pamamagitan nito, maaari kang matulungang ma-achieve ang iyong goal. At dahil meron kang goal, mas mamomotivate kang makapagsimulang mag-ipon. Kailangan mong i-work out kung magkano ang kailangan mong ipunin at gaano katagal. Malaking tulong din na may goal ka para ma-manage mo ng tama ang iyong pera. Pangalawa, start saving now. Meron tayong sinusunod na formula sa pag-iipon. 10-20-70 rule, which means 10% of your income goes to tithes, kailangan unahin natin ang Panginoon. Then 20%, yun ang para sa'yo or para sa savings mo. Pay yourself first. Ito ay mahalaga dahil ikaw ang nagpapagod. Kailangan bayaran mo ang iyong sarili. Then after nun, 70% ay sa expenses or bills. Kailangan mas maging matalino ka sa pag-manage ng expenses at bills mo. Pangatlo, make it a habit. Sa pag-iipon ngayon, maraming iba't ibang paraan. It takes some challenges kagaya ng iwasan ng pagkain sa fast food or mag-order sa Grab Food for a week at marami pang iba. Maaari din natin itong gawin at itry. Ang mga ganitong challenges ay maaaring makatulong sa iyong pag-iipon at habang ginagawa mo to, mas nagiging satisfied ka at comfortable. Kapag naging komportable ka na, ito na ang magiging habit mo. Pwede naman tayo magsimula sa maliit na halaga hanggang sa maging habit mo na ang pag-iipon. Pang-apat, para makapag-ipon, you need to pay off your debt. Utang din ang isa sa mga dahilan bakit hindi tayo makaipon. Kailangan bayaran natin to at iwasan, lalo na ang mga credit card dahil sayang ang interes na maaari nang naidagdag sa ipon mo. The longer you're in debt, the harder it is to get out of debt. Kaya mahalagang walang utang para ma-achieve at makapag-focus ka sa iyong pag-iipon. Panglima, set up a separate savings account. Isa itong magandang paraan para ma-manage mo ang iyong pera. Sa tulong ng account na ito ay mamomotivate kang hindi ito galawin at gastusin. Maaari ka rin maghanap ng account na may mataas na interest rate para lumago ang iyong pera. Mabisa rin itong paraan para sa iyong emergency fund para mabilis mo itong makuha at magamit. Pang-anim, look for an opportunities to reduce your expenses. Mahalagang maintindihan natin ang mga kasalukuyang monthly expenses natin upang makita natin at malaman natin kung saan ba tayo nag-overspend. Maraming paraan para mabawasan ang ating expenses. Halimbawa, kung ikaw lang ang mag-isa sa iyong apartment at malaki ang iyong upa, maaari kang maghanap ng kasama
or lumipat sa mas maliit. Sa pamamagitan nun, mas makakatipid ka. Maraming paraan para ma-reduce natin ang monthly expenses natin. Pwedeng babaan mo ang iyong utility bills or ikat mo ang iyong subscription services para makaipon. Pang-pito, find other ways to earn more money. Ang pagbabawas ng gastos ay medyo mahirap. Mabisang paraan ay maghanap tayo ng ibang paraan para kumita. Pwede kang mag-freelance, online business, or kung meron ka namang pwedeng iparent na mga gamit. Ito ay makakatulong para ikaw ay makaipon ng pera. You can make income out of your passion and succeed from it. Maaari tayong mawalan ng motivation habang nag-iipon dahil ang resulta ay hindi agad-agad. Pero para makomplete mo ang steps to financial stability, kailangan nating maghanap ng paraan para maging stay motivated at sa pamamagitan yon ng saving process. At bilang isang reward ng pag-iipon, kahit matagal, isipin mo kung ano na ang na-achieve mo. Saving takes persistence and sacrifices. Mas magiging proud ka kasi nagawa mo to at naabot mo ang iyong pinapangarap sa pamamagitan ng pag-iipon. Lagi nating tatandaan, the sooner you start, the more you can save. At para sa ating summary, 7 tips paano makaipon ng pera. Una, set financial goal. Pangalawa, start saving. Pangatlo, make it a habit. Pang-apat, you need to pay off your debt. Pang-lima, set up a separate savings account. Pang-anim, look for an opportunity to reduce your expenses. At pang-pito, find other way to earn more money.